Sa mabuting balita ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, matutunghayan ang pagkabahala ng mga alagad sa isang taong gumagawa ng mga himala sa pangalan ng Panginoon. Ngunit saad ni Jesus, hindi nila dapat pagbawalan ito sapagkat wala aniyang tao na matapos gumawa ng kabutihan ay agad magsasalita ng masama laban sa kanya. Sa Ebanghelyo, binibigyan diin ng Panginoon sa mga alagad na sino mang hindi laban sa kanila ay kabilang sa kanila. Ipinapaunawa ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na anumang tulong at suporta maging sa mga hindi nila kasapi ay karapat-dapat na maluwag na tanggapin. Muling pinapaalala sa makatuwid ni Jesus ang kanyang paulit-ulit na babala sa paghusga. Paliwanag ng simbahan, ang pagliligtas na handog ng Panginoon ay katulad ng ulan na bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, at walang itinatangi. Kung paanong tinatanggap at inililigtas ng Diyos ang lahat sa sanlibutan, nagsisilbing hamon ito para sa tanan na sikaping tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos nang walang pagtatangi. Diin ng simbahan, isa lang naman ang punto ng Panginoon sa mabuting balita, na huwag maging bias sa kapwa, lalo na sa mga hindi kauri o kasapi. At ang praktikal na aplikasyon nito sa ating panahon ngayon bilang Katoliko ay ang respeto sa mga taong nasa labas o hindi miyembro ng ating simbahan, habang sinisigurong malinis ang ating sariling bakuran. Ngayon, maiintindihan na natin ang walang baliw na respeto at pagpapahalaga ni Pope Francis sa mga hindi Katoliko na sincero sa kanilang pananampalataya. Kung dati, outside the church, there is no salvation, hindi na ngayon, giit ng simbahan. If these outside denominations would have known the truth, they would have believed. Sa ikalawang parte ng Ebanghelyo, babanaag ang mahigpit na panuntunan at hamon ng Panginoon para sa mga nagsasabing sila'y kanyang mga tagasunod, sapagkat para sa mga tunay at tapat na Kristiyano, walang puwang ang pagiging malambot at maluwag pagdating sa pagsunod sa katotohanan, paggawa ng kabutihan, at hindi basta pag-iwas labang sa masama. Bilang mga Kristiyano, alam natin na wala tayong monopolya sa katotohanan. At hindi rin natin alam ang lahat ng kasagutan. Gayunman, naniniwala tayo na lahat ng mabuting gawa ay may karampatang ganti sa kalaunan. Basta sikapin lang natin huwag maging eskandalo sa iba o tumayong hadlang sa kanilang tapat na pagsasabuhay ng kanilang pinaniniwalaan, katulad ng babala ni Jesus sa mabuting balita. Marahil, marami pa tayong dapat putulin at tanggalin sa ating buhay upang maging malaya at tapat sa Panginoon. Naiintindihan ng mga unang Kristiyano ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo sapagkat nakasalalay noon ang kanilang buhay sa desisyong manatili o hindi sa pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, hindi na buhay ang nakasalalay. Ngunit pareho pa rin ang hamon at paanyaya sa katapatan kung sino at ano tayo nang walang paghusga sa iba. God bless you.